Mga sir, mga ma'am, magandang umaga sa inyong lahat. Sa inyo, sa aking pamilya, ng Santos, Victorino, Reyes, Cruz, ay binabati ko ng banal na halik sa pangalan ng Panginoon. Mulit muli, tayo ay makikinig na naman ng salita ng Diyos, na salita ni Kristo sa araw na ito. Pagbutihin natin ang ating pakikinig dahil itong ating gawa, ito ang dapat na gawin ng tao dahil ito ang may pangako. May pangakong buhay na walang hanggan. Pansamantala, para kayo maniwala na ang ating tema ngayon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nakasulat. Yun ang ating unang babasahin. Kanya ibasta na ninyo ang inyong panulat at sulatan. At isulat niyo yun. Isulat niyo yung ating tema na yun. Dahil yan ay kasama sa kahulugan dahil sa mga sinabi ni Rizal na ang sino mang dili mo yun sa kanyang pinanggalingan, hindi makakarating sa kanyang paroonan. Ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda. Ang pinagkunan niyan, yung aral natin. Sa aklat ng Juan kinuha ni Rizal yan. Kanya, naninindim ako kung basta-basta lang ay dumaan ng araw na hindi kayo nakapakapakinig. Sayang. Napakasayang para sa ating mga humahanap ng katotohanan at nagpipilit na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Napakasayang yung ating babasahin dahil yun mismo ang salita ng Kristo na dapat nating malaman. Ang buhay na walang hanggan talagang ibinibigay doon sa nakakilala ng pangalan. Yan po ang totoo. Ang patotoo ay babasa ko sa inyong pandinig. Kanya ibasta nyo na ang inyong sarili para makinig tayo. In particular to, nangaabanan naman yung ating tiga-awat. Wala tayong magagawa, talaga hindi titigil yung espiritu na para tayo bigyan ng abala na sirain. Mabigat kasi ang aking sasabihin sa inyo. Mula sa aklat ng Juan, ang kabanata niya ay 3, ang talata niya ay 14 hanggang 18. Yun ang ating pagsasalu-saluhan. Doon nakasulat ang pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Okay. Magsiupo na kayo at pakinig kayo sa aking mga pagbasa. Ito ang simula. Mula sa aklat ng Malaking Juan, ang kanyang kabanata ay 3, ang talata niya ay 14 hanggang 18. Lilinawan ko ang pagbasa sa inyo para kayo ay makaunawa at unawain niyong mabuti yung ating salitang maririnig. Ayun lahat na mahal sa akin. Talata 4. Tres 14 hanggang 3:14 hanggang 18. Sa 14, ganito ang sinasabi. At kung paanong tinataas ni Moises sa ilang ang ahas, at ngayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Kung naitaas daw ng Diyos yung ahas na matalino, ay kinakailangan din daw maitaas ang anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao? Ay di si Kristo. Tayo ay nasa akin ang atin sa kanya napapaaral din sa atin yung salita na yan. Sa 15,
upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Maliwanag, ang sumasampalataya doon sa pangalan at salita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ako may sabi niyan, si Kristo. Bakit hindi niyo paniniwalaan yan? Niniwala kayo sa mga pastor, kay Kristo hindi kayo maniniwala. Mali. Bigay natin lahat sa tama na aral. 15, katalata 15. Upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Ang sasampalataya daw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag na maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Talata 16. Sapagkat gayon na lang mampaksinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang Kanyang buktong na anak upang ang sino man sa Kanya sumampalataya ay huwag mapahamak. Para daw tayo ay sumampalataya sa pangalan at salita. Malayo na tayong mapahamak. Babantayan na tayo lagi ni Kristo. Kanya ang lahat ng kapamakan, ligtas tayo. Upang ang sinumang sa Kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Puro buhay na walang hanggan na talata na yan, ha? Talata 16 at 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Yung sinasabing sanlibutan, tayo yan tao. Tayo mismo ang sanlibutan. Di nyo makta, ang lahat ng gusto nito, yung balat natin, ay puro sarap. Tayo yan. Panghuling setas, talata 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Doon daw, hindi daw tayo sumasampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Okay. Kaya nino tayo sasampalataya? Sa pangalan ng buktong na, ay sino ba yung buktong na anak? Di si Yesu Cristo. Sinabi ba dyan si Mama Mary? So, pinaririmain ko lang sa inyo. Hindi kasali. Kay Kristo lamang tayo magkisiasa. Okay, ulitin ko yung pang-18 para maayos ang inyong pakikinig. Para wag kayong manghinayang sa inyong pakikinig dito sa ating ginagawa. Ulit, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Pag zero tayo, may hatol na tayo. Hatol tayo. O di yung pierno, pasok tayo lahat doon. Hindi na hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Kanya lang iba ang tao nagkakaroon ng philosophy at katwiran. Pagka sinabing hindi pwede salitain ang pangalan ng Diyos, hindi maniniwala sa iyo. Pero yun ang programa ng aral, pamantayang aral ng Kristo. Igalang, mahalin at piitin. Huwag sasalitain sa kapwa ang kanyang pangalan. Totoo yun. Kanya mga sir, mga ma'am, okay, papasok na tayo sa ating Kristinapulan. Sasapulan na natin yung ika-4 na kabanata. Yung ika-4 na kabanata, Ano pa ka? alisin mo. Kala ko yung ano na. Hindi, ayaw na islit. Pupunta ka. Ang ika-4 na kabanata, punta ka na sa Daniel, buksan mo na. Papasok na tayo sa... Deuteronomy mo? Hindi, Daniel. Papasok na tayo sa ika-4 na kabanata.
ang, ang, ang tanong sa ika-4 na kabanata, ilan ang Diyos? O ilan doon Diyos? Sasagutin tayo ng Biblia. Ang unang sagot na babasahin natin ay mula sa aklat ng Daniel, kabanata 2, talata 28. Ganito ang ipinahayag. Ngunit may isang Diyos lamang, isa lang daw Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa Haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang inyong panaginip at ang pangitain ng inyong ulo sa inyong higaan ay ang mga ito. Na ano? Siyempre, yung mangyayari sa huling araw, yun na yung paghukom eh. Pag ininarinig natin na nangangilabot na tayo, ano kaya mangyayari? Ito, nagbabadya na, di ba? Di ba ang China at Amerika, ang US ay nagigirian? Umakabit ng Australia, India, Japan, Malaysia, Pilipinas, Vietnam, Brunei. Pinaiikutan na ang China dahil ang China nangangangkam. Pag natuloy yan, ano palagay niya mangyayari? Magpapati tayo? Naku po, maawaing Diyos. Huwag po sana mangyari. Pero, mabigat ang kalagayan natin. Hindi tayo papabayaan ni Kristo. Bakit? Sapagkat sumasampalataya tayo sa Kanyang pangalan. Kanya nga tayo ay dadali niya sa Alpha. Doon tayo natin panonorin ang nangyayari sa langit at lupa. Mga kapatid, bakit ko sinasabi sa inyo yan? Dahil nakangihinayang ako sa araw-araw na nagdaan. Wala akong nasasabi tungkol sa Kanya. Ito ang paraan. Ang nalalaman ko. Kanya ang gagawin lang ninyo mga sir, mga ma'am. Buksan nyo ang inyong cellphone at pumuha kayo ng panulat at isulat ninyo. Kung hindi nyo maintindihan ano ang sinasabi, basahin ninyo, nasa inyo na ang setas. Totoo lahat yung ating binabasa dahil yan ay salita ng Kristo. Mula naman sa aklat ng Deuteronomo, ganito ang sinasabi, aklat Deut. Panghuli natin itong talata. Hindi ka na. Nakuhan to. 32. Ay, sir, ayan yun eh. Ayan yun. Ito ang puto. Ayan na. O sige. 32, 4. Isa lang setas to. Ganito ang ibinabadya. Siya ang bato. Ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Isa lang si Kristo lang. Kanya tayong mga nagsasalo-salo tawing araw ng aking pagsasalita, napakabapalad natin. Darating ang katotohanan ng Diyos sa atin at lahat ng ating pananampalataya ay matutuwid dahil nakapagitan doon sa kanyang protocol na aral na binibigay sa atin. Mga kapatid, mga ma'am, mga sir, pakipindot lang ang subscribe at bell para tayo magkaroon ng tulong sa dadatnan yung salita na yan, pindot na yan. Huwag niyong kalilimutan. Yan ang paraan natin kanya tayo ay dapat nakirinig ng tao sa araw-araw. Sa pamamagitan ng ganitong alam ko, tanyo, matutuwid ang ating pananampalataya. Well, hindi naman kanya may kakaina. Dapat ba tayo sumampalataya sa Biblia? Dapat.
Yung ba tayo matutong sumampalataya sa ating reliyong kinagisnan? Pinagbasa ba tayo ng Biblia? Hindi. Bakit hindi? Dahil meron tayong matutuklasan, lalo na yung mga may aral, yung mga may degree, yung mga matataas ang ere, yung mga nagbabanal. Merong matutuklasan dahil merong proposal, proseso, ang aral na Kristo. Ang masayang balita at mabuting balita mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos, purihin ng kanyang pangalan. Buo saan po sa Biyernes, babasahin natin ng 4 na kabanata hanggang sa uli. Hanggang sa 4 na aklat lang babasahin natin. Isa-isa. Okay? Magandang balita sa inyo. Sino? Okay.